Si Mayor Vico Soto, ang daming magandang sinabi, pero trinol ang phone? Bakit kaya? Si Mayor Vico Soto daw naghihirap na at di maka-afford na bumili ng magandang phone. Naghihirap na ba siya? Yan ang pag-uusapan po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ang tanong nga, bakit ba natin kailangan ng bagong phone bawat taon? Minsan, sobrang pressure tayo maging bongga, kahit wala naman tayong budget. Alam nyo ba, ito po nangyari. May recent post po si Pasig Mayor Vico Soto sa TikTok. Tapos nga, dahil nga sa sobrang labo at baba ng resolusyon ng kanyang mobile phone, may mga netizen na po ay nag-comment na ito na po gumarner na po ng over 3 million views na to. At ito yung mga comment. Sabi nga, number 1 ni Chef Elite TV. Sabi niya, Mayor, muntik na luminaw. Sabi ni Casey Moscoso, Mayor, send ang Gcash number. Piso para cellphone ni Mayor Vico. Tapos ito pa, nako si Xiaomi, merong advertisement. Mayor, sale kami ngayon. At sumagot naman si Mayor Vico, ay ito sinabi niya, dami ko magandang sinabi, pinagtawanan yung phone ko. Grabe naman talaga, no? Ano po ang mga magandang aral? Ito lang po, kailangan natin maunawaan the beauty of living in simplicity, not in duplicity. Diba? Alam mo, ako naniniwala ako na napaka-secure po ni Mayor Vico. Wala siyang pakialam. Mamaya kukwento ko yung personal encounter ko sa kanya para ma-appreciate nyo. Living in simply allows you to avoid yung unnecessary na gastos, na hindi ka nape-pressure, na hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao, na hindi ka napapasok sa utang. Diba? You don't need to spend beyond your means to be happy and fulfilled. And not only that, ito kailangan mo maintindihan, gusto mo ba talagang lumigaya? No. Contentment is the real essence of true wealth. Kailangan kontento ka kung ano man meron. Huwag natin ikumpara ang ating sarili. Alam mo, kung kukumpara lang natin ating sarili, marami tayong makikita na wala tayo. Agree? Number 3, ang kagandahan yan, pag ikaw, you live in simplicity, not in duplicity, nababawasan ang stress and anxiety mo. Diba? Siyempre, hindi ka mapipilitan, mag-compare, nagkakaroon ka na tinatawag na mental peace dahil secure ka. And then, ang kagandahan yan, you will be able to increase what really matters. Diba? Instead na chasing yung pinakabagong cellphone, pinakabago lahat, you can invest your money, your time, and energy kung ano mahalaga sa'yo. Relationship ba? Personal growth ba? Experiences ba? Ito naman, para mas mag-gets nyo po, I had also personal encounter in my recent interview sa YouTube channel po. Ito po yung pinag-usapan namin tungkol sa kanyang phone. Ang cellphone ko hanggang hindi masira, hindi ako bibili ng bago. No, ito totoo yan guys. Atin lang to pasensya na pero i-request ko lang na ilabas siyempre ni Mayor ang kanyang dakilang cellphone. Hindi. Lagi akong pinagtatawanan ng mga kaibigan ko. Pakita nga. Hindi naman siya pangit eh. Okay lang naman siya. So, maayos naman siya. Oo. Ito Hindi ko alam kung ano pangalan ng model. Basta hindi ko rin alam kung anong phone to. Opo siya. Hindi tayo. Magalang pwede ko ba sabihin? Magalang na phone to. Magalang. Pero alam mo, nung nag-speak kasi ako sa Pasig, nagkatabi nga tayo. Tapos nakita ko yung phone niya. Sabi ko, Mayor, pwede ko bang i-picturean ng phone mo? So, pinicturean ko, nag-post ako ng konting Sabi ko, si Mayor yung cellphone. Ang daming mga comments na magaganda. Diba, mga friendship? Kung iisipin lang po natin yung simplicity, ito yung para hindi lang sa mga mayaman. Let me remind you. Ito lang po Si Warren Buffett, alam nyo ba, siya po ay nakatira sa parehong bahay simula noong 1950s hanggang ngayon. Super billionaire na ito. Si Mark Zuckerberg, alam mo ba, parati ang sinusuot niya, anong kulay na kanyang t-shirt? Gray shirt. Diba? T-shirt lang. Bakit? Tinanong siya nung minsan. Sabi niya, ang dami ko nang iniisip, iisipin ko ba kung ano susuotin ko sa araw na ito? Diba? Ang mga halimbawa na ito, focus on value, not on image. Kaya nga mga ka-friendship, I want to challenge you. Kung gusto mo talagang lumigaya, sumaya ang iyong buhay, lalo na para hindi ka maging financially stressed, number 1, set a budget. In other words, act like your wage. Kung ang income mo ay pang-minimum, dapat ang gastusin mo hindi pang-maximum. Huwag gumastos sa sobra ng iyong income. That's number 1. Number 2, avoid peer pressure. Hindi mo kailangan sumabay sa uso para patunayan mo na in ka rin. Number 3, focus on needs versus wants. Essentials muna bago yung mga gusto mo sa buhay. Kung ma-afford mo na, okay yan. Huwag tayo magpo-focus sa luho. Bakit ang ending luluha ka? Number 4, importante, mag-ipon para sa iyong pangarap. Okay lang na maging parang aspirational, darating yung panahon. Pero pag-ipunan mo,
Kung hindi pa kaya, huwag mong pilitin. Guys, napakalaga. Focus on your goals, not on other people's opinion. Ang buhay, hindi pinauunahan. Huwag kang magmamadali. Huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Walang masama kung hindi mo afford ngayon. Pero maniwala ka, darating ang panahon, mabibili mo yan. What's more important, ikaw ngayon nakikinig at nanonood. Diba? Yung ginagawa mo para lumigaya ang iyong buhay, gumana at sumagana ang iyong buhay, hindi sukutan ang tagumpay ng mga material na bagay. Remember, hindi mo kailangang patunayan sa ibang tao na kailangan ikaw ay sumabay sa kanila para maging in ka rin sa kanila. Alam mo, ending na sabihin ko sa inyo, aanhin mo ang iyong bagong iPhone kung wala kang iPhone. Guys, kung nagustuhan nyo tong episode na ito, itag nyo naman, i-share nyo naman ang inyong mga friends, at shout out also kay Mayor Vico, at congratulations Mayor Vico sa magandang halimbawa at inspirasyon. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.